So ito yung loob ng kwarto ng bahay ko. So pinapakita ko lang. So yan. Karamihan kasi yung suot ko. Mapasin mo dito, ito banig. Ito yung banig. Banig yan. Ito mga damit. Dishwashing liquid. Yung susi ko. Mga damit pa rin, damit. Salamin. Karamihan sa akin puro sapatos. So meron tayong yung flashlight, sapatos ng Japanese, yung mga sapatos na panglakad, pang trabaho, pang jogging. Yan. So ako kasi naghukay-hukay. Yan. Tinda, yan, marami akong hanger. Sapatos pa rin. Makita mo sapatos. So nagko-construction tayo, meron tayo dito kasi mga damit pa rin yan, puro damit yan. Kasi iba dyan tools ng computer, mga galing din sa junk shop, may iba galing din sa mga kapwa technician. So, may rice cooker ako, may lutuan ako dito yan. Ano nga ba yun, basta na papunta yan, yung kawali yan, may ABR. So yan yung naman ng kwarto ko. Karamihan dito puro sapatos. Mapansin, puro sapatos yun. Yan, sapatos, panglakad, pantrabaho. Alakad ko din to, yung pang jogging. Yan, ito sapatos din yan. Ito sapatos, ito yung pang jogging. Ito yung gamit ko sa Korea, yung pag may snow. Ito sapatos din yan. Sira ng sapatos dito sapatos pa rin, Nike. Ito sapatos pa yung Hoka, makapal yung Hoka ko. Hanger, bag ko. Ito mga papel. Sa mga nandun sa mineral water na yun, puro mga damit din yun. Tapos ito pa yung iba. Ba't ayaw umilaw? So nagbitain itong ganitong meron tayo dito yung hangeran, lagyan ng hanger. Meron yun sa labas, ito din. So makita malaman ng loob ng bahay namin. Ito yung nabili kong stationary bike, ito tripod, ito mga sapatos pa rin yan, mga gamit ko yan, ito mga pansuot kong damit. Kasi yung mga pansuot kong damit yan. Kasi yung mga pinipili kong mga short, mga ganito ba, yung mga ganyan, yung madaling matuyo yan, mga ganito yan. So mapasin mo naman dito, gusto natin ilaw sa. So dito naman mga damit na pang benta ko yan, mga pantalon, short, mga jacket, t-shirt yan. Yan kasi liwanag, may mga hanger pa yan, mga pang benta. Yan, ito makikita naman dito. Ito mga tools sa pagbabike. Yan. So that's it. Pagdating ng araw, kaya dito ako nagpupursige sa buhay. Nag-ipon ng mga paninda. Mapansin mo dito ng bahay namin, nakanay ko na aksidente. Gawa kami wheelchair. Yan. Tulog na yung kapatid ko na may sari-sari store.
yung sa accessory dito, ako yung nangabutan ng 5,000 kasi mga cortina, mga pati may mga cortina yan sa akin din galing yan. Tapos meron pa din yun yan. Tapos yung nanay ko yung aksidente yan. Tapos ito, bali mapapansin mo, ito sinaraduhan yan, dati steel matin yan. Yan, tatanggalin yon. Tapos ito na yung ilalagay na steel matin. Bili ko lang sa junk shop yan. So nagtatrabaho ako sa junk shop, tapos pag ano, wala naman, hindi naman ako napapa-duty sa junk shop, nagte-therapy ako. Pag wala naman akong therapy, gumagawa ako ng abono. Oo, ng tayo ng pupo ng baka, tapos yung lupa, tapos yung sinunog na balat ng palay, ipa, yun, mga ganon. So talagang discarding malupit para lang kumita ng pera, para may taguyod ang buhay. Pero sa totoong buhay naman yun, hindi ako siniswerte sa pagtiyan ng wedding, hindi din ako siniswerte sa pagkakaroon ng karelasyon sa buhay. Kahit na although naka 2 term na ako sa pagiging pangulo ng solo parent, diba, siyempre tapos na rin ang termino ko, magkaroon sana ako ng girlfriend o kaya mapapangasawa. Pero ang hirap kasi baka makasumpong ka ng bungera, utanghera, palaaway, chismosa, naninigiyosi, naninigrilyo, nagsusugal, tapos wala pa sa Diyos. Mahirap, parang kumuha ng bato, ipinukpok mo sa ulo mo. Siyempre hindi ako masino pa ako sa gamit, maingat ako sa gamit. Pansin mo, lahat ng gamit ko puro naka ganito. Kasi yung bahay na to, mapansin mo, pag hindi ako naglagay ng ganito, naghahabulan yung yung mga daga, mga pusa. Sabi sa tabi-tabi niya, mapansin mo mga yung mga sira-sira na yun. Yan, tingnan nyo guys, tingnan nyo. Yun doon, puro lupa na yan. Hindi nakita ng ilaw eh. So mapansin mo yan, yan dito pa mga sira-sira na yan. Tapos nilagyan ko nga siya ng ganyan kasi napupuwing ako sa gabi. Kaya natutulog ako siyempre nakabuka ang bibig ko. So pag dito, makikita mo yan, just sa mga kahoy na yan, dumadaan yung daga. Tapos dito, siyempre nung time na gusto ko mangyari, lagyan siya ng kumot. Kasi nga parang yun ang pinakakaesam para sa man nang natuma yung daga, masasambot ng kumot. Nanay ko naman ayaw ng ganon, kaya lagi kami nagtatalo. Tapos mapapansin mo dito may linoleum ako. Ito linoleum yan yung mga butas na yero. Ang plano ko, ipatong na lang yan sa ibabaw ng bubong para magiging siyang siyempre matigas yan. Kaya matigas yung linoleum na yan. So magiging lalambot yan sa pamagitan ng sikat ng araw. Lalapat siya dun sa yero hanggang sa mawala na rin yung mga butas na yero, para yung matatakloban siya na hindi na siya tutuluan dito sa loob ng bahay. So siyempre di naman kami magkapares ng pangunawan ng kapatid kong babae, kaya minsan nagtatalo talaga, at madalas nagtatalo talaga kami. So yun, kaya naman ako nag-ipon ng gamit. May plano din talaga ako na makapagsarili ng buhay, magnegosyo, pagpatuloy yung pagtitinda ng sari-sari store, tapos paggawa ng mga abono, ano pa ba, sana meron akong sakahan na magtatanim ako, magiging ako magsasaka ng gulay. Kaya naman siyempre meron din akong siyempre gusto ko magja-jogging, magbabike. May bike naman ako, nasa masaya na nga lang. Gusto nakapag-exercise ako, tapos nakapagluto ako, tapos nakapag-vlog ako, tapos nakapag-jogging, nakapagsimba. So yun ang mga plano ko sa buhay ko. Pero yun nga, hindi rin naman ako makapagsarili kasi nga pa ka ng bahay 2 months advance, 3 months deposit, 2 months advance, 1 month deposit. So tapos siyempre kailangan may budget ka pa. So siyempre nagkaroon ng negosyo, siyempre mayroon tayong business permit, barangay business permit, DTI, at saka kung ano pa, may mga kulang pa rin talaga. So yun dahil nag-ipon naman tayo ng pera sa
nakapagulog tayo sa pag-ibig pa. Hindi rin talaga ako talagang bagang sabi ko manalo man ako sa scatter, manalo man ako sa weteng, pampunan ba makapagsarili, talagang hindi pa rin ako pinapayad talaga. So syempre yun talagang buhay, hindi tayo para sa akin yan. So sabi ko tigil ko na lang, kasi ibis na manalo ka lalo akong patalo, laling palubog. Tapos syempre naghahanap ka ng magiging partner mo para sa puhunan, sa negosyo. So ayoko naman lumapit sa kamag-anak ko sa side ng nanay ko, sa side ng tatay ko. And problem, may kanya-kanya na rin pamilya. Sabi ko, paano Lord God, tulungan niyo po ba ako para sa mga hangaring kong makaahon sa hirap. Kasi magkaroon na talaga ng kapital o ano, kasi yun dito, ano yun, iba yung sistema eh. Kasi ako yung kapitalista, tapos nangyari ganyan, mahabang story. Sure, talagang umabong story ah. Sample dito sa bahay na to, kanya-kanya kami ng bayarin, tubig sa akin, nanay ko at yung kapatid kong babae sa bahay, kapatid ko naman sa kuryente. Siyempre ako naman nakakatulong din sa loob ng bahay. Tapos siyempre very supportive naman ako sa tindahan ng nanay ko, na ngayon naman hindi naman tindahan ng nanay ko, hindi tindahan ng kapatid kong babae, pero ako yung namuhunan. And then yun nga, siyempre kakisamahan talaga yan. Minsan kasi hindi rin naman ako nakakatulong sa pagbibigay ng pagkain, so pakisamahan lang talaga yun eh. Pero ako maganda yung intention ko na naway makapagsarili na ako ng buhay, kasi ang hirap kasi nung sama-sama sa loob ng bahay, lalo magkapatid. Ang kapatid mo isa manginginom, isa naman manginginom na maninigarilyo pa, tapos magsusugal pa, tapos isa naman babae, si Junjun magsusugal, yung kapatid ng babae ganyan din. So tapos siyempre masipag ka, tapos minsan tinatamad ka rin. So, tapos may mga pagkakataon na gusto mo ilabas ang gamit mo, hindi mo mailabas-labas kasi hindi lang ikaw naman yung tao na pasok. Mayroon pa yung kainuman, tapos may kapatid ka pang isang malikot ng kamay, tapos talagang hindi rin talaga magkakaigi, kaya kailangan ko mag-solo ako ng buhay. So, kumukuha din naman ako ng babae na parang kumuha ko ng bato na pinakpo ko sa ulo ko, kahit may pagnanasa ako o may pangangailangang physical o tawag ng laman, para lang siyempre yung gusto mo din yung may mayakap ka, may mahimahalan ka, may makausap ka, na nangangarap pa din magkaroon ng anak. Hindi ko magagawa kasi nga kung bubuo ako ng pamilya tapos idadamay ko din sa hirapan, so wag na lang. Kaya tis lang talaga o magtiyagaan lang na walang kasama sa bahay, mahirap kasi. So hindi ako pinapalo sa mga wetting, sa scatter, ang hirap talaga. So yung sikap na lang, and then isip ko lang na hindi para talaga sa akin yung lumabas na numero. So minsan naisip ko na sayang, dapat hindi ganun talaga ang buhay. Kung kailan mo tinatayan, hindi lumalabas. Kung kailan mo naman hindi tinatayan, saka naman lalabas. So that's it, yung masama at mabuting kwento, wala naman pinagkaiba yung paborito sa my channel. And yun, bye for now, that's it.